Sa hilagang distrito ng Universidad ng Chengcheng, dinala ng punong guro sina Fang Yi at Ji Ruoyan sa lugar ng anomalya. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari, simula sa insidente ng ginintoang araw, na inaasahan niyang katapusan na ng kanilang mga problema. Gayunpaman, ilang gabi na ang nakalipas, nagkaroon ng sunog sa isang palaruan, isang sunog na napakalakas na kahit ang departamento ng bumbero ay hindi ito mapatay. Nagpapasalamat siya na nangyari ito sa gabi nang walang mga estudyante sa paligid, na nagpapahintulot sa kanila na agad na isara ang lugar. Ipinagpatuloy ng punong guro, na mas sumeryoso ang mukha, bagamat ang isang sunog ay maaaring isang pagkakataon lamang, sinundan ito ng mga sunog sa dalawa pang palaruan. Sinabi niya na personal niyang nakita ang isang pulang-pula na apoy na bumaba mula sa langit at lumutang sa ere, isang malinaw na senyales ng isang sobrenatural na pangyayari. Sinabi niya sa kanila na habang ang ibang mga sunog ay kalaunan ding napawi, may isa pa ring natitira. Habang papalapit sila sa huling lokasyon, napansin ni Fang Yi ang matalim at nakakasakal na amoy ng isang bagay na nasusunog. Dumating sila sa isang basketball court kung saan isang ring lamang ang nasusunog na may nagngangalit at walang hanggang apoy. Kinumpirma ng punong guro na ito ang panimulang punto, ang nag-iisang apoy na hindi basta-basta mapapatay. Habang pinapanood nila ang anomalya, sinuri ni Ji Ruoyan ang isang aparato sa kanyang pulso, na nagpakita ng pagbasa na 11. Ipinaliwanag niya kay Fang Yi na ito ay isang pangunahing detector ng espiritual na anomalya. Nilinaw niya na ang anumang pagbasa na higit sa 10 ay itinuturing na isang sakuna para sa mga ordinaryong tao, na nangangailangan ng kumpletong lockdown. Bigla, nagsimulang kumislap at tumunog ng malakas ang aparato, na ang pagbasa ay tumaas hanggang 60. Napabulala si Ji Ruoyan sa pagkabigla sa kung gaano kataas ang halaga. Sa gulat, binalaan niya ang punong guro na kung patuloy na tumaas ang enerhiya, hindi lamang ito makakaapekto sa universidad, kundi sa buong lungsod. Ipinahayag niya na kailangan nilang agad na magpadala ng isang elite squad ng mga pioneer upang pigilan ang banta. Bago pa man nila maisegawa ang plano, gayunpaman, kumilos si Fang Yi sa kanyang sariling mga kamay, nang walang salita. Lumundag siya sa ibabaw ng chain link fence, na binabaliwala ang no entry sign at dumiretso sa apoy. Agad siyang natakpan ng matinding apoy, habang nanunood sina Ji Ruoyan at ang punong guro sa pagkabigla. Sa eksaktong sandaling yun, tumalon muli ang pagbasa sa aparato ni Ji Ruoyan, na nagpapakita ngayon ng isang hindi kapani-paniwalang 110. Sumigaw siya na ang anomalya ay na-upgrade na sa S-level. Ang punong guro, na natataranta, ay nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon na nasa loob si Fang Yi. Tanging ang pagtitig lamang ang nagawa ni Ji Ruoyan sa apoy, na tinatanong ang kanyang kapusukan at nagbubulungan na kahit ang pinakamalakas na sundalo mula sa Forbidden Zone ay hindi mangangahas na pumasok sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Sa loob ng apoy, gayunpaman, si Fang Yi ay nakatayo ng walang anumang pinsala, ang kanyang silweta ay kalmado laban sa nagngangalit na apoy. Alam niya na kung paanong ang kanyang yang attribute ay nagprotekta sa kanya mula sa Divine Thunder, maaari rin siyang protektahan mula sa Skyfire na ito. Ngunit mabilis niyang natagpuan ang isang malaking problema. Habang pinoprotektahan siya ng kanyang kapangyarihan, pinipigilan din siya nito na hawakan ang mismong pinagmulan ng apoy, na nangangahulugang hindi niya maaaring i-activate ang kakayahan ng kanyang sistema upang lumikha ng isang bagong pamamaraan. Napagtanto na ang kanyang protection na aura ay parehong tulong at hadlang. Alam ni Fang Yi na kailangan niyang makarating sa pinagmulan ng apoy. Pinanood niya habang ang apoy ay bumabalot sa basketball hoop tulad ng isang malaking nag-aapoy na dragon, na nauunawaan na kailangan niyang makarating sa puso nito. Nang walang pag-aalinlangan, naghanda siyang harapin ang apoy ng harapan, habang ang nag-aapoy na dragon ay sumugod patungo sa kanya na may mabangis na dagandong. Sa isang napakadelikadong hakbang, sadyang pinatay niya ang kanyang ginintoang araw na protection na aura, na iniiwan ang kanyang sarili na ganap na mahina. Agad na sumugod ang Skyfire, na tinatakpan ang kanyang katawan sa isang bagyo ng hilaw at naglalagablab na enerhiya. Nagngit-ngit siya ng kanyang mga ngipin laban sa matinding sakit habang sinusunog siya ng apoy. Ngunit ipinilit niya ang kanyang kamay pasulong, na determinado na hawakan ang core ng anomalya. Gumana ang kanyang sugal. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang pinagmulan, nag-activate ang kanyang sistema, na kinumpirma na nakita nito ang malakas na pagbabago ng Skyfire attribute. Sa kabila ng sakit,
Isang determinadong ngisi ang kumalat sa kanyang mukha, namangha siya sa kapangyarihan ng Skyfire, na napansin na ang kalooban nito ay mas malakas pa kaysa sa Desolation attribute na nakuha niya kamakailan. Sa matinding determinasyon, ipinahayag niya na kanyang sipsipin ang kapangyarihang ito anuman ang halaga. Sinimulan ng sistema ang huling kalkulasyon nito, na matagumpay na pinagsama-sama ang bagong datos. Sa isang nagtatagumpay na ngisi, alam niyang nagtagumpay siya. Lumitaw ang isang bagong window ng sistema, na nagpapahayag ng kanyang gantimpala. Nakuha niya ang Skyfire Attribute Technique, ang Nine Dragon Skyfire Sealing Art, isang kapangyarihan na idinisenyo upang puksain ang kasamaan at isara ang lahat ng mga demonyo. Habang pinagkadalubhasaan niya ang bagong kakayahan, ang dating ligaw na apoy ay naging mga extension ng kanyang kalooban, na bumabalot sa kanyang braso tulad ng isang maamong dragon. Kinumpirma ng sistema na ang pinagsama-samang pamamaraan ay naka-unlock na ngayon at handa na para sa agarang paggamit. Habang itinuon niya ang kanyang kalooban, sinimulan niya ang huling proseso ng pagkuha ng mismong Skyfire attribute, na sinisipsip ang esensya nito ng direkta sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning na may naglalagablab na pulang ilaw habang lumilitaw ang mga nag-aapoy na marka sa kanyang mukha, isang pisikal na tanda ng kanyang bagong kapangyarihan. Habang nakatiklop ang kanyang mga kamay sa isang selyo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang enerhiya, naghanda siyang ilabas ang kanyang bagong tuklas na kakayahan, na tinatawag ang pangalan ng Nine Dragon Skyfire Sealing Art. Habang inilalabas ni Fang Yi ang kanyang bagong kapangyarihan, malalaki at nagniningning na pulang tanikala ang sumabog mula sa kanyang likod, na humahampas sa apoy. Sa labas ng bakod, nanunood sina Jiroyan at ang punong guro na may pagkamangha. Agad na nakilala ni Jiroyan ang energy signature, na kinilala ito bilang isang sealing aura. Naalala niyang nakita ang isang high-level military pioneer na nagsil ng isang forbidden land noon. Bagamat iba ang kanilang mga pamamaraan, ang makapangyarihang sealing aura ay hindi may kakaila na magkatulad. Sa isang utos na lumiit, iniutos ni Fang Yi sa mga tanikala na umatras. Humila sila papasok ng may napakalaking puwersa, na tinitipon ng lahat ng ligaw na Skyfire at pinipiga ito sa isang solong, mahigpit na nakatali na orb ng purong enerhiya. Lumulutang sa hangin, hawak ni Fang Yi ang nakatanikalang bola ng apoy, na kumpleto na ngayon ang proseso ng pagsil. Ang selyadong orb ng apoy ay marahang lumutang pabalik patungo sa basketball hoop, damapo ng elegante si Fang Yi at ipinaliwanag ang sitwasyon sa punong guro at kay Jiroyan. Sinabi niya na pansamantala niyang nasil ang Skyfire at sinabi sa kanila na huwag ay unseal ang palaruan o payagan ng sinuman na malapit dito para sa pagkukumpuni. Ito, paliwanag niya, ay pipigilan kahit papaano ang apoy na kumalat pa. Agad na sumang-ayon ang punong guro, na tinitiyak sa kanya na mananatiling selyado ang palaruan, at idinagdag na hindi ito problema dahil ang unibersidad ay may 7 o 8 iba pa. Si Jiroyan, gayunpaman, ay pinanood si Fang Yi na may tahimik at matinding tingin, na mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Ang punong guro, na labis na humanga, ay nagkomento kung gaano nakakatawa si Fang Yi at nag-alok ng anumang karagdagang tulong na maaaring kailanganin niya. Si Jiroyan, gayunpaman, ay sumabat, na sinasabi sa punong guro na kailangan niyang makipag-usap kay Fang Yi tungkol sa ilang bagay. Masayang nagpaalam ang punong guro, na iniiwan silang dalawa na mag-isa. Nang makaalis na siya, bumaling si Jiroyan kay Fang Yi, na ang tono ay direkta at seryoso. Sinabi niya sa kanya na itinago niya ng napakahusay ang kanyang tunay na kalaliman. Sinubukan ni Fang Yi na pagtakpan nito ng casual, na sinasabi na ang Skyfire ay talagang makapangyarihan at mahirap harapin, ngunit nakita niya ang kanyang pagkukunwari. Sa isang matalim na tingin, sinabi niya sa kanya na tumigil sa pagpapanggap, na nilinaw na hindi siya nagsasalita tungkol sa apoy, kundi tungkol sa kanyang sariling hindi kapani-pani walang talento at antas ng kapangyarihan. Ibinaba ni Jiroyan ang kanyang matinding pagtatanong, na inaamin na normal para sa mga pioneer na magkaroon ng mga lihim, lalo na para sa isang kasing lakas niya. Si Fang Yi ay nakinig lamang na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, na naging mas seryoso at taimtim. Ipinaliwanag niya na bagamat wala siyang karapatang magtanong sa kanya ng anuman, umaasa siya na makikinig siyang mabuti. Iginuhit niya ang isang madilim na larawan ng isang hinaharap na mundo sa kaguluhan.
Isang panahon ng malaking pagbabago kung saan desperadong kakailanganin ng bansang Siya ang mga nangungunang talento na tulad niya. Inilagay niya ang kanyang potensyal sa malinaw na pananaw, na sinasabi sa kanya na sa sandaling ganap na manumbalik ang espiritual na enerhiya, ang isang tao na may kanyang kapangyarihan ay magiging kasing halaga ng isang modernong panahong sandatang nuclear. Dahil dito, babala niya, ang bawat pangunahing kapangyarihan, mula sa iba't ibang military forbidden zone hanggang sa Spiritual Energy Association, ay magmamadaling kunin siya. Sinabi niya sa kanya na maging handa para sa mga high-level na opisyal na personal na magbigay sa kanya ng mga imbitasyon na may hindi kapani-pani walang mapagbigay na alok. Inamin niya na mayroon siyang sariling mga dahilan para sabihin ito sa kanya. Kung sasali siya sa kanyang military unit, ito ay magiging isang malaking asset, at magkakaroon sila ng isang makapangyarihang kaibigan. Sa makatuwid, pinayuhan niya siya na magsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga opsyon ngayon, upang hindi siya mabigla kapag dumating ang panahon. Si Fang Yi, gayunpaman, ay tahimik sandali bago magtanong ng isang kakaibang tanong. Nagtanong siya kung bakit tila nag-aalangan sina Jiroyan at Wang Liang na kunin siya para sa kanilang sariling forbidden zone, na kumikilos pa nga na para bang hindi siya karapat-dapat. Ipinaliwanag ni Jiroyan na ito ay dahil sa isa pang maalamat na rehiyon ng militar, isang grupo na napakalakas na nadama niya na mas interesado siyang sumali sa kanila. Isang maliit na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Fang Yi nang kumpirmahin niya kung ang ibig niyang sabihin ay isang top-level unit. Kinumpirma niya na iyon ang kaso, bagamat inamin niya na hindi niya sila gaanong nakita, nabalitaan niya na abala sila kamakailan, kaya't kahit ang mga opisyal mula sa ibang mga rehiyon ng militar ay nakakaramdam ng presyon ng kanilang mga aktibidad. Binabago ang paksa, iminungkahi niya na tumigil na sila sa pag-uusap at umalis, dahil inimbitahan sila ng punong guro na kumain sa cafeteria ng unibersidad. Habang naglalakad sila, tahimik na napagpasyahan ni Fang Yi na kahit ang pinakamakapangyarihang puwersa ng bansa ay nahaharap sa kanilang sariling malalaking problema, ang kanyang isip ay naglalaro sa mga implikasyon. Ang mga salita ni Jiroyan ay nangangahulugan na ang nakakatakot na mga anomalya na may kapangyarihan na higit pa sa mga kakayahan ng kasalukuyang mga pioneer ay nagsimula ng lumitaw. Napagtanto niya na ang mga pioneer na lumalaban sa mga banta na ito ay dapat nakasama ang mga spirit creation realm cultivator na tulad niya. At marahil ang ilan na mas malakas pa, isang bagong pakiramdam ng pagkaapurahan ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya na ang araw ng ganap na pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya ay mabilis na papalapit, at ang kanyang mga paghahanda ay malayo pa rin sa sapat. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa agarang gawain, kung paano pinakamahusay na gamitin ang Skyfire attribute na nakolekta niya kamakailan. Sinuri niya ang kalikasan nito, isang hindi regular, ligaw, at nakakasunog na apoy na walang iniiwan. Napagtanto niya na ito ang magiging perpektong sandata laban sa mga anomalya na maaaring magparami o magbagong buhay ng walang katapusan. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanya. Ang ligaw at makapangyarihang kalikasan ng Skyfire ay isang perpektong tugma para sa kanyang Crimson Flame Blade technique. Naisip niya na nagpapaganda ng kanyang espada sa bagong kapangyarihang ito, na napagtanto na ito ay magiging isang hindi kapani-pani walang pagpapahusay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban.